Kumusta? Merong mga tanong na sa una parang ang simple lang 'no, pero kapag sinimulan mo ng pag-isipan bigla ka na lang dadalhin sa sa napakalalim na rabbit hole. Oo. At yung tanong para sa'yo ngayon, galing sa isang sulating theological na shinare mo ay isa sa mga ganon. Heto yung tanong, noong ang ikalawang persona ng Diyos ay naging isang nilalang, isang tao, siya ba ay nanatiling walang hanggan at kasabay na pumupuno sa buong espasyo at panahon? Grabe, bigat agad. Bigat agad, di ba? So, para lang malinaw, pag sinabi nating ikalawang persona, ang tinutukoy natin dito sa teolohiyang Kristiyano ay yung anak o yung Oo. salita ng Diyos na naging tao bilang si Jesus. Tama. Okay, sige. I-unpack natin to. Parang isang malaking palaisipan eh. Paano mo, paano mo isisiksik ang buong karagatan sa loob ng isang baso? Imposible. Paano magkakasya ang isang bagay na infinite sa isang bagay na finite tulad ng katawan ng tao nang hindi niya sumusuko yung pagiging infinite niya? Ito yung tanong na parang sasabog yung utak mo. At iyan mismo yung sentro ng ating pag-uusap ngayon. Ang maganda sa source material mo, hindi siya sumasagot ng simpleng oo o hindi. Hindi siya multiple choice. Hindi. Instead, pinapakita niya yung dalawang magkasalungat na pananaw para matulungan kang maunawaan kung gaano kabigat at komplekso at misteryoso yung tanong na to. So ang misyon natin ay suriin yung dalawang argumento at tingnan kung paano tinangka ng source na pagtugmain itong tila imposibleng idea. Sige, game! Bago tayo sumisid dyan sa dalawang pananaw na yan, maglatag muna tayo ng pundasyon. Kasi malinaw sa source mo na ang tagapaglikha, hindi siya nakakulong sa espasyo at panahon. Right. Nasa lahat siya ng lugar, sa lahat ng oras, sabay-sabay. Tayo, bilang mga nilalang, umiiral lang tayo sa loob ng takbo ng panahon. Hindi natin kayang mag-isip sa labas ng kahapon, ngayon, bukas. Bound tayo doon. Oo, kaya aminin na natin, di natin kayang lubos na maunawaan kung ano yung nasa labas noon. Tama. At mahalagang i-highlight na inaamin mismo ng sulatin na itong ginagawa natin ay isang sapilitang pagtatangka. Forced speculation, ika nga. Okay. So, aware yung source sa sarili niyang limitasyon. Exactly. Kinikilala niya na limitado tayo. Hindi to para sabihing, kaya na nating unawain ng buo ang Diyos. Hindi. Para lang masubukan nating mas ma-appreciate kung gaano siya kadakila. Okay, sige. Game. Eto na. Pananaw number 1. Ang tawag dito, pananawan. Umiiral lamang siya bilang isang nilalang. Okay? Yung logic nito nakasentro sa pangalang Immanuel. God with us. Tama. Ang argumento parang ganito, kung ang Diyos ay palagi nang kasama ng mga nilalang, in the same way, bakit pa niyang papangalanan ng sarili niya ng Immanuel? Gets ko. Parang redundant. Oo, parang sinasabi na, nandito na ako dati pa, bakit ko pa sasabihin na kasama ninyo ako ngayon? May sense of novelty, di ba? May bago. May pagbabago. Kaya ayon sa pananaw na to, nung pumasok yung ikalawang persona sa space-time, tunay niyang nilimitahan ang sarili niya. So, totoo yung pagiging tao. Totoong-totoo, pansamantala, binitawan niya yung pagiging walang hanggan niya. Ito yung tinatawag na kenosis, di ba? Yung pag-ubos sa sarili. Pagpapakumbaba. Sobra. Parang isipin mo, bilyonaryo ka, tapos hindi ka lang nagsuot ng damit mahirap. Kinalimutan mo muna na bilyonaryo ka para maranasan mo talaga yung buhay sa kalye. Ganun kalalim yung idea. Magandang analohiya yan. At ipinapakita nito yung radical na idea ng sakripisyo. Sinasabi ng pananaw na to na para maging tunay ang pagiging tao niya, kailangan ding maging tunay ang mga limitasyon niya. Oo. Nararamdaman niya yung gutom, pagod, takot, hindi bilang isang pag-arte, kundi isang tunay na karanasan. Kung hindi, parang nandadaya lang. Parang may cheat code siya. Exactly. Kaya ang lakas ng pananaw na to ginagawa niyang mas personal, mas makabuluhan yung sakripisyo niya. Oo nga, no? Kasi kung totoo to, ibig sabihin mas heroic yung ginawa niya. Tinalikuran niya talaga lahat. Hindi lang siya naghirap, kundi naghirap siya nang wala siyang access sa divine powers niya, kahit pansamantala. Mas matindi yung dating. Oo. Pero, dito na papasok yung pangalawang pananaw
na direktang sumasalungat dyan dahil sa isang napakalaking problema. Sige, ano yun? Ito yung pananaw 2. Patuloy niyang pinupuno at sinusustentuhan ng lahat ng bagay. Okay. Ang argumento naman dito, bale, yung buong sangliliha, bawat atomo, bawat bituin, bawat sandali, umiirang lang yan dahil sa salita ng Diyos, na siya ngang ikalawang persona. So siya yung glue ng universe. Precisely. Sabi sa source mo, ang mga nilalang ay nabubuhay dahil sa kanyang buhay. Yung existence natin nakadepende sa kanya. Okay, gets. Ngayon, kung tuluyan niyang tinalikuran yung pagiging walang hanggan niya para maging isang nilalang lang, anong mangyayari sa universe? Dapat gumuho. Lahat. Guguho. Kasi nawala yung mismong puwersang sumusustento dito. Para mong sinabi na yung programmer pumasok sa sarili niyang video game. Okay. Pero para magawa yun, kailangan niyang patayin yung computer na nagpapatakbo ng game. Imposible, di ba? Wow! Teka, so magkasalungat talaga. Sa isang banda, para maging totoo yung pagiging tao, dapat may limitasyon. Tama. Sa kabilang banda, kung sobrang totoo nung limitasyon na yon, dapat wala na tayong lahat. Parang logic trap to walang solusyon. Isang cosmic paradox. Oo, kung naging limitado siya, wala na dapat yung universo para maranasan yung pagiging limitado niya. Paano? Paano lumabas yung source mo dito? Dito na nagiging malalim yung diskusyon. At tama ka, parang logic trap. At hindi ito sinasagot ng source sa paraang, tama ang pananaw 1, mali ang 2. Hindi A or B. Hindi. Ang ginagawa ng sulatin, binabago niya yung tanong. Ang tanong ay hindi na, nananatili ba siyang walang hanggan? Kundi, paano nananatiling umiiral ang spasyo-panahon habang ang salitang sumusustento dito ay ikinulong ang kanyang sarili sa mga limitasyon nito? Nakita mo yung shift? Hindi na if, kundi how. Ina-assume na nitong nangyari yung dalawang bagay ng sabay. Ang misteryo na lang ay kung paano. Okay, aaminin ko, medyo mind-bending pa rin. So, ang conclusion ng source ay, oo, nangyari pareho. Oo, Kahit naging nilalang siya na may hangganan, patuloy niyang sinusustento ang buong sansinukob. Pero di ba parang cheating yon? anong ibig mong sabihin? I mean, sinasabi mong naging tao siya, pero meron pala siyang cosmic superpower na tumatakbo sa background. Gaano katotoo ang pagiging tao kung ganon? Para kang nanonood ng survival show, pero yung isang contestant may tinatagong 5-star hotel sa likod ng kuweba niya. Iyan ang pinakamagandang tanong. At dyan din nagbibigay ng sagot yung source. Ang susi, bale, ay nasa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng Emmanuel. Okay. Na mga nilalang dahil sila'y nabubuhay sa kanya. Bawat pintig ng puso, bawat paghinga, dahil sa kapangyarihan niya. Palagi siyang narito. So anong nagbago? Bakit kailangan pa ng Emmanuel? Ang nagbago ay hindi yung presensya niya, kundi yung kakayahan nating maranasan siya. Teka sandali. So, yung buong pagdating niya, hindi para sa kanya, kundi para sa atin. Para lang tayong binigyan ng bagong mata, para makita ang isang bagay na nandyan na pala palagi. Eksakto. That changes everything, di ba? Oo? Ang pagbabago wala sa Diyos, nasa atin. Ang Emmanuel ay nangangahulugang ngayon, sa wakas, kaya ng maranasan at makilala ng mga nilalang na kasama nila ang Diyos. May interface na. So may interface. Sa kaunang-unahang pagkakataon, may paraan para ma-perceive siya sa paraang abot kaya ng isip natin. Naging nilalang ang tagapaglikha para makita at makilala siya ng mga nilikha niya. So yung analogy mo kanina sa author. Oo. Para siyang author na nagsulat ng sarili niya sa kwento bilang isang karakter. Para sa ibang karakter sa libro, isa lang siya sa kanila. Nararamdaman niya yung nararamdaman nila. Pero sa totoo lang, Sa katotohanan, siya pa rin ang author na kumokontrol sa bawat salita, sa bawat pangyayari. Yung pagiging karakter niya, hindi yan nagbawas sa pagiging author niya. Sa halip, yun yung paraan para makilala siya ng mga nilikha niya. so hindi cheating yung cosmic superpower na tumatakbo sa background, yun talaga kung sino siya. Yun siya. Ang pagiging tao niya ay hindi pagbabawas, kundi isang pagpapakita.
Isang pagsasalin ng sarili niya sa wikang kaya nating intindihin. Ganun na nga. At para maiwasan ng maling interpretasyon, may nilinaw din niyang source. Sige, Bagamat ang lahat, kahit kasalanan, kahit kawalan, ay nasa loob ng kapangyarihan ng Diyos, meaning pinapahintulutan niyang umiral. okay. Pero hindi ibig sabihin na ang mga bagay na ito ay Diyos. Mahalaga yan? Napakahalaga. Ang Diyos ang nagpapanatili sa kanilang pag-iral pero hindi sila bahagi ng kung sino ang Diyos. Mahalaga yung distinction na yan para hindi tayo mapunta sa pantheism, yung ideya na lahat ng bagay ay Diyos. Okay, gets. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Kung ibuod natin para sa'yo, ang sagot sa original na tanong ay isang malaking oo, pero may kasamang malaking misteryo. Isang oo pero. Oo. Ayon sa source mo, ang ikalawang persona ng Diyos ay nanatiling walang hanggan at tagapagpanatili ng lahat kahit noong nagkatawang tao siya. Ang hindi natin alam ay kung paano niya ginawa yon. Doon pumapasok yung faith. Doon, Yung pagiging tao niya ay isang revelation, isang pagpapakita, hindi pagbabawas. Para siyang araw, no? Yung nakikita lang natin dito sa Earth, yung sinag niya na dumaan sa atmosphere. isang version na kaya nating tanggapin. Oo, isang version na kaya nating harapin nang hindi tayo nasusunog. Pero yung buong araw, nandun pa rin. Mas malaki at mas makapangyarihan kesa sa kaya nating isipin. At ang idinidiin ng source sa huli ay hindi yung pagkakaroon ng kompletong sagot. Ang punto ay yung tugon natin. Ang ating response. Ang response. Sinasabi nito na anuman ang level ng pag-unawa natin, kahit konti lang o medyo marami-rami, ang tamang tugon ay hindi pagyayabang sa kaalaman, kundi pagmamahal at pagsamba. Tinatapos niyo yung diskusyon sa isang napakatinding paalala. Halos quote ito mula sa source. Ang Ama ay minahal tayo, kaya't kanyang isinuko ang anak, at ang anak ay minahal tayo, kaya't inako niya ang ating sumpa at tiniis ang pag-abandona ng Ama para sa atin. So sa huli, hindi siya logic puzzle. Hindi. Sa huli nauuwi ang lahat sa isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Wow! At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagmuni-munihan. Ang buong sulatin, nakasalalay sa idea na ang kaya lang nating malaman tungkol sa tagapaglikha ay kung ano lang ang ipinapakita niya sa atin. We can only know what is revealed. Okay? Kung totoo yan, ano kaya ang ibig sabihin nito sa mga bagay na sa tingin mo ay lubos mo na nauunawaan sa buhay mo, sa mga paniniwala mo, o maging sa sarili mo? Gaano karami sa mga katotohanan na pinangahawakan natin ang buong larawan? At gaano karami ang isang bahagi lamang na ipinakita sa atin? Isang bersyon na kaya nating harapin.